Hi Ninja Traders, what's up? This is Buy and Sell Ninja. Another day, another trade. For today's video, we will show you all my second uploaded video and my first winning trade. Dated January 6, 2025. Actually, this is yesterday. Bali, ngayon lang ako nagre-record nitong video. So, quick recap muna sa trade natin. Nag-trade ako sa Max USDT, crypto pair kahapon. Nag-entry ako sa price na 0.21535 and then stop loss originally 0.20483, then take profit 0.21535 originally, then nagkaroon ng adjustment sa stop loss and take profit. So bali ang naging routine ko everyday is nag-i-scan ako ng cryptocurrency sa ginagamit kong crypto exchange, which is OKX. Ito yung pinaka first step talaga sa routine ko sa pagtitrade. Iisa-isahin ko lang crypto coins nitong app na kung anong chart ang magpapakita ng confirmation para sa strategy na ginagamit ko. Doon ako nagpo-focus. At eto na nga, i-decipher natin ang naging trade ko kahapon. Again, ang crypto pair is Max USDT. So, bali inverted lang yung chart na to kasi hindi ako sanay. Hindi pa ako sanay gaano. Pero buying position ang position natin na to. So, sa 4 hours time frame, ipapakita ko sa inyo kung bakit ito yung naging sentiment na kinuha ko. Invert ko lang ulit. Basta imagine niyo na lang na ano to, tawag dito, na naka-bullish. Naka-bullish na to. Hindi lang talaga ako sanay kaya ganito ang setup ng ano ng ng charting ko. Ini-inverted ko siya. So, alisin muna natin 'to para ayan, 'di ba? Tingnan natin kung may babalik ko pa ulit mamaya 'to. Ako naman gumawa eh. Actually, dalawang position ang na-open ko dito. Nung una, mali ako. Tapos, inulit ko lang ulit. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, magiging transparent ako. So, ulit. Ah, so, ito 4 hours. Tapos, nakita ko. Dito ako nag-entry sa area na to. Which is ito nga, makikita nyo naman. Tapos ito yung date, di ba? Transparent talaga tayo dito. Makita nyo, naka-entry na ako. Simula pa lang 0. Tapos ito yung original na stop loss ko. Pero in-adjust ko yan hanggang dito, guys. Makikita, mamaya explain ko. So ito, makikita nyo, di ba? Per me, ito, tinatawag ko to na uh, short time sentiment for bullish. Bullish talaga yan. Inano ko lang, in-invert ko lang. Yan, makikita nyo. Ang confirmation ko muna, itong bullish ba to? Tama. Tama ba ako? Tama. Tapos ito, hindi, break ko na. Ganito ko na lang i-explain pala sa inyo. Higher high, and then higher low, and then ito yung second na higher low. Dito ako sa second na higher low. Dito ako nag-focus. Dito na talaga yung pinaka-entry. Alisin ko na lang to. Ayan, di ba? Napansin ko, tignan nyo to. So, wala pa yun. Ito. Ito pa lang yung candle na available nun eh. Hindi pa ito lumalabas. Yan. Ito pa lang, dalawa lang na to. Tapos, meron akong swift na nakita
Eto. Ayan. Ayan. Kinonsider ko siyang sweep eh. I mean, for me, this is my own strategy kaya ako na naggagawa ng mga rules ko. So, kaya ako siya natawag na swift kasi nakita nyo to. Hindi siya, walang candle close. 'Di ba? Kung may candle close to, so possible na dumiretso na to pataas. Ganun siya. For me Tapos, ito yung nga yung left hindi niya na sweep. So magko-continue siya. Ngayon ang ginawa ko, nag-check ako sa lower time frame which is 30 minutes. Parang ano lang to, another confirmation ko. Kung ang 4 hours sa time frame, swift is magre-reflect from 30 minutes time frame. Okay. Yan yung mga confirmation ko. So ito nga, evidently dito based dun sa chart, nakita nyo naman na itong sweep na to, talagang sweep lang siya, hindi siya full candle. So, may probability na magko-continue pa tong short time bullish sentiment for me. Okay? Tapos, from this 30 minutes time frame, ang isa pang confirmation na hinahanap ko is market structure, market structure shift or MSS. So, makikita nyo rito, for me, ito siya. Yung MSS na yan. Tapos, ano pa ba? Dito ngayon ako kumuha ng, pag may MSS, ang inaantay ko na confirmation, same time frame, which is 30 minutes, is tong per value gap. Okay? FBG. Sa per value gap na yan, magkakaroon akong another confirmation kung yung per value gap na yan is hindi siya mabubutas. Kumbaga, kung ire-respect ng price yung per value gap na yan. So, dito to sa area na to. Ito yung una, 'di ba? So, kala ko na-respect siya. Kaya nag-out din ako na ito eh. Putol to eh. Tapos nagantay ulit ako. Ito, hindi niya ulit binutas. So, respected. Tingin ko nung una. Tapos, ito. Isa pa ulit candle inintay ko. Yun, respected talaga. So, from that area, ito wala pa tong area na to Hindi pa to nagpapakita. Ito, wala pa to. Alisin niyo muna yan sa isipan niyo. Tapos, sa area pa lang na to, tumingin na ako ng 5 minutes. Bumaba na ako ng 5 minutes time frame. Dito kasi ako mag-e-entry. So, eto siya, 'di ba? Alright. Sa 5 minutes time frame, ang ini-aim ko is makakita ulit ako ng respected na per value gap. Okay, so ito nga yun, respect niyo yung per value gap sa 30 minutes, 'di ba? Then another per value gap sa 5 minutes na dapat i-respect niya, which is ito nga. Tas dito na ako nag-entry niyan. Dito na ako nag-entry. Nakita na ako ng per value gap, tas dito na ako nag-entry. Ito na yung pinaka-entry position ko. Ito makikita niyo pala pag kinilik ko. Ayan, 'di ba? Ayan yung oras. Tas ito siya, 'di ba? Makita niyo sa side na to. Akala ko nung una, so 'di ba, confident na ako mag-entry ako ng position. Kaya marami yung adjustment na ginawa eh. Akala ko nung una, bubulusok na yan pababa. Papunta dito. Originally, ang pinaka take profit ko is dito sa area na to eh. Akala ko bubulusok na yan hanggang dito. 'Di ba? Siyempre, yung market, hindi naman natin talaga mapipredict yan eh. 'Di ba? Ang nangyari sa kanya pala, gumanito pa siya, mga lodi, mga kaninja, gumanon pa. Ang stop loss ko, 'di ba, nung una, dito lang eh. Dito yung stop loss ko. Ito parang ganito yan. Ayan, ganyan lang. Saan ba yan?
Eto dito. Dito entry ko, dito yung stop loss ko. Ito yung original na setup ko kanina. Ayan. Ayan. Kung hindi ako nag-adjust, may stop loss ako, hindi ako nakapag-gain. Hindi ako nag-profit. Ngayon, ang reason kaya ako nag-adjust, ito hindi ko nga nasunod yung game plan, is nakita ko kasi, hindi niya nabi-break tong ano na to, tong area na to. Nahirapan niyang i-break. Sabi ko, tiyan mahirap to ah. Hindi pa nabi-break. So, ang ginawa ko, nag-adjust ako. In-adjust ko yung stop loss ko. Hanggang dito ako nag-adjust. Ayan. Pasok pa rin naman siya doon sa ano natin. Sa pinaka money management natin kasi 'di ba hanggang max ng tuba. Ilan ba yung ano natin, risk natin? Ito yung original eh. 2%, 'di ba? Kasi binabaan ko siya dito kasi naghahabol ako ng malaking malaking TP nito kaya ganun ang ginawa ko. So nag-adjust na ako nito. So pasok pa rin naman originally dito sa game plan natin. Tapos yan. Tapos saka lang siya nagkaroon ng break of structure dito sa area na to. 'Di ba? Tapos ayun na, nagdire-diretso na. So ito siya originally, tapos ang naging hindi, ito siya originally. Tapos naging adjustment ko, pakita ko lang. So, dito ako nag-entry. Dito, nahabol ko lang 'to eh. Ayan dito. Dito tayo ngayon sa area. Ito yung original, makita nyo. Tapos ito. Ito nahabol ko lang, tinignan ko na siya. Nasa 10.79 na siya. Ito makikita niyo yung proof. Legit 'yan. Kahit i-refresh ko 'yan. Kasi ang habol natin dito, 'di ba, maging transparent, guys. Kaya gusto ko lang ipakita. Ayan oh. Nag-gain tayo ng $10.79. Though hindi natin nasunod yung game plan natin. Sa totoo lang. Tapos, ayun. Yun lang ang naging trade natin. Tapos, ayan. Tapos, tumuloy na nga siya yung hindi niya na to na-hit. Ayun, nasa sa inyo pa rin naman kasi kung paano nyo yan. Ano. Basta, for me, ganun ang ginawa ko. So, dapat ang goal talaga natin, di ba? Ang risk natin, 3.33. Umabot yata ako sa ano na to, sa 4 plus or 5. 5 ang SL ko. Which is mali dahil hindi naman talaga yun ang game plan natin. Tapos, eto nga lang ang nangyari. Ang goal natin na TP is 6.65 lang, di ba? Pero ang nangyari, ito pala, naging SL natin, 55, 5.55. Pero, yung take profit natin, umabot naman ng $10.79. Bali, ang risk reward ratio na inabot niya is almost 2. Almost 2 rin, di ba? Pasok pa rin. So, yun nga. May mga adjustment na nangyari during trade. Nag-adjust ako ng stop loss and take profit. For sure profit to, 'di ba? Sa trade na to, profit ako sa trade na to. Pero hindi pa rin nga, inulit ko, hindi pa rin nga nasunod yung game plan natin dahil sa mga adjustment. But at the end of the day, profit is profit. Though hindi nasunod ang game plan natin sa stop loss or take profit, we manage our risk pa rin naman. Okay? So, panibagong adjustment na naman tayo dito. Bali, susundan lang natin tong formula na to para dito. Tapos mag-a-adjust na ng stop loss pricing and take profit pricing ulit. Okay? Tignan natin kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. So, ito muna sa ngayon mga ninja traders. Thank you for watching. This is Buy and Sell Ninja, trading my own risk. Peace out, guys.